At live po tayo ngayon with, of course, Kuya Doc, Jopi. Yes, magandang gabi Luzon, Visayas, Mindanao, sa buong Pilipinas at sa buong mundo na nakikinig at nanonood ng ating programa ng Kapatiran para sa Bayan. Siyempre, babatiin ko muna ang sanlibutan ng Pilipinas ng Happy National Heroes Day, ano Kuya Jerry? Yes, actually, speaking of National Heroes Day, siguro pwede na sabihin ngayon eh. Oo, pwede na. Magtatayo tayo ng General Antonio Narciso Luna. Uy. Masonic UD. Uy, So, nice. abangan natin po yan. So wala pang district ito, ano, kung saan mapupunta? Huwag ko muna sabihin Okay. usapin ko muna si Most Worshipful tungkol dyan. Hi pala kay Most Worshipful Ariel T. Kayanan, ang Grand Master of Masons in the Philippine jurisdiction. So, kindly run po yung ating kasi wala dyan eh. Oo nga eh. Mami, yung ano natin, Yung ating available tayo, Aliw TV 23, available din po sa radio. Yun. Yun. Tayo ay mapapanood at mapapakinggan kami via website www.dwic882.com at i-download ang DWIC application DWIC882 sa iOS at Android phone. Live rin po via DWIC882 Facebook page and YouTube channel. Text line 0999-376-6768. Take it away, Kuya Joby. Tayo po ay napapanood sa Digital Free TV Aliw Channel 23. Meron din tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus, GMA for the Box. Available rin po kami sa digital TV devices, TV receivers at mangyaring iscan lamang po ang inyong digital TV receivers at digital boxes upang mapanood ang Aliw 23. Actually, malapit na yung matatapos ang Agosto, di ba? Sa masoneria, puro tayo Tagalog. At, Buwan ng wika. Buwan ng wika. Ngayon naman, susunod, Bermant na. Oo nga eh. So, nag-hello na si Mr. ano eh, no? Yes. Jose Marichan. And sa amin, sa Grand Line Officers, medyo halfway na kami sa aming termino at malapit na rin ang ating multi-district convention kung saan iluluklok natin yung nominee for the Junior Grand Warden. Oo. Ayun. Hi po sa lodge ko. Pasig City Masonic Lodge number 409. Siyempre, batiin ko din yung lodge ko na Sultan Lokman 406 NCRD. Pero siyempre, bago natin na batiin ang mga viewers and listeners natin ngayong gabi, siyempre, papakilala ko na muna yung guest natin. Yes. Ano ba yung topic natin ngayon, Kuya Ito, Mrs. Universe. Kung merong Miss Universe, ito naman ay Mrs. Universe Philippines. Kakaiba ito, ano? Oo. Ito ay parang pageant ng mga nagagandahang paano ba natin i-twist yung kumbaga ano na siya, married o kaya engaged in a family relationship already. Pero still may pag-asa pa rin pala yung misis na. So nagiging may opportunity pa pala sila na ipakita yung kanilang kagandahan sa kahit na sila ay pamilyado na, no? Yes. Pero ipapakilala ko na din po syempre ang ating mga guest ngayong gabi. Okay. Si Mrs. Ma'am Charo Laude, ang CEO ng Mrs. Universe 2019 and 2020. Si Mrs. Beverly Gador, Mrs. Universe Philippines 2024. And Mrs. Jemima Coaching, Mrs. Universe West Pacific Asia 2024. At meron pa hong mga kasunod yan. Mamaya po sa second half natin. Mamaya. Sige, pabatiin muna natin sila kay Miss Charo. Yes, magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood ng Kapatiran para sa Bayan. And maraming salamat sa pangalawang pagkakataon na imbitahan niyo po. Yes, ma'am. Pangalawa ba? Pangalawang beses na. Kasi yung first hindi naman Mrs. Universe yun eh. Hindi. Diba? I think UGB party list yata yun. Naalala mo pa, Kuya Jer? Siyempre, oo. So, si Miss Ma'am Charo. Beverly. Ma'am Beverly. Hi, hello. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat for having us here tonight. So, this opportunity is, it's really great. Wow. Ano ba yung, what it represents yung inyong crown po, madam?
This crown represents as the Mrs. Universe Philippines 2024. Oh, latest. Ikaw ang reigning Mrs. Universe right now. Oo. And from the right side, Si Ma'am. Jemima. Jemima. King. Oh. Yes, hello, good evening po sa ating lahat. And sa tanan nga taga Mindanao, maayong gabi kaninyong tanan. Okay, Oh. I think that you're also wearing a crown. What it represents compared to the crown of Ma'am Beverly. Mrs. Universe Philippines, West Pacific Asia po, 2020. So how it compared with Mrs. Universe Philippines? Paano ba yan sa competition? Si Ma'am Charo yata ang... Ayun, ma'am. Oh, sige. Kayo daw ang ano dito Oo. punong Dahil- abala. Yes, dahil kilala ang Pilipinas sa nagagandahang mga Pilipina. So tayo, every year, nagbibigay tayo ng representative ng Philippines sa ibang bansa. And 5 sila doon na who will compete for the international this coming October. Uy, October na. So, kailan po ba naganap itong event na koronahan sa kanila? Naku, bagong-bago lang, kagabi lang. Uy, kagabi lang pala. Congratulations. Congratulations po sa inyo. Saan ba naganap to, ma'am? Yes, ito po ay sa Dusit, Tani, Manila, sa Makati. Dito, Makati lang. Oh, Makati. Oh. Hindi tayo invited They invited tayo. ganun ba? Oo, nasa norte lang talaga. Sorry po, Ma'am Charo. Hindi po. long weekend kasi kaya wala. Oo. Okay. So ano po ba ito? Mrs. Universe Philippines International or Incorporated. How do you compare it with Miss Universe? Okay, from the word, syempre, Mrs., mga may asawa. Ito po ay open sa mga may asawa, single mom, yun nga, married, annulled, yan po. Ang kaibahan lang po nito, syempre, yun nga, may mga, hindi na talaga dalaga. Kumbaga may experience na po sila na naging mommy na sila, naging asawa na. And ang kaibahan din ito is we have advocacy. Each of the candidates, lahat po ng kandidata namin ay may kanya-kanyang advokasya na related po sa, syempre, sa family, sa being a woman. Yan. So meron din ba ito, segue tayo ng konti. Yes. Meron ba itong relasyon sa Gender Awareness and Development Program na sinusulong ng pamahalaan natin? Opo, basta... Yung mga Philippine Commission on Women, mga ganyan. Something like that. Yes. Where the interests of women are enhanced and emphasized. Yes, ang main advocacy po kasi ng Mrs. Universe is about domestic violence against women. Oh, So, yan talaga pong aming unang-unang layunin po dito. pag sinabi mong domestic violence, kailangan ng fiscal yan. Parang kailangan ako. Malamang. Oo, pwede. sa prosecution, yung mga bawsi, Yes. mga violence. So, ito yung programa nyo to prevent, if not at all obliterate, all kinds of violence. Yes, and Oo. syempre mabigyan ng kahalagahan yung mga kababaihan. Yes, yung, yes. role nila sa hindi lang sa family kundi sa society po. Wow. Galing. Ganda ng Hindi naman advocacy. po ito naka-under ng Gabriela. Ay, hindi naman. Hindi naman. Parang pinaghalo kami ng Alam Parang niyo guess yung- din natin yun. Alam niyo, meron kaming advocacy at the same time. We enjoy being a mom, a beauty queen. And pinaghalo na po ng fashion, ng Wow. Oh. Well, kailan po ba nag-start itong Miss Yan, Mrs. Universe? magandang katanungan. Yes, okay. Yung history niya, kung saan nagsimula talaga siya, alam ko matagal na po pero yung during my time, after I competed in Guangzhou, China, last 2019. So after it ng did not pandemic, start here in the Philippines, the sa main, China. yeah, the main owner po is from Bulgaria. Oh, And it's okay. like Miss Universe na parang they have their national directors sa mga iba-ibang bansa nila and Yes, yes. then they will compete for the international also. So it's like that. They will compete. They will compete in national. Actually, si Beverly from Middle East. Yeah. Oh. So nagkaroon na rin tayo ng pageant for the Filipino community in Middle East. Wow. And then si naman is from Mindanao. So Okay. lahat sila ngayon, yung mga nanalo natin, magkukompete ngayon for the national, which is yun nga, nangyari kagabi.
And then the winners will compete naman for international. Saan naman gaganapin po yun, yung international? Ito po ay gaganapin po sa Korea, sa South Korea this coming October 2 To 8. to 8. October 2 to 8. Around, ano po yan, around 100 plus delegates ng iba. Wow. Sa Seoul, malamang sa Seoul. Malamang. Last year, dito po ginanap yan ang ating international. Well, yan, hindi nyo na itatanong, yan ang jurisdiction ko sa Korea, South Korea. Yeah. oo. I'm the currently district deputy grandmaster doon. Oo, pero siyempre third Friday of the month yun Kaya Sabay mo na dun sa sabay ko. sa pageant. Basta ba may pamasahe, okay lang. Courtesy ni Madam. Hindi, joke lang yan. Oo. And next year po, dito ulit ang international. Oy. That's good. That's good. Galing, So, good luck to you guys. Lalo ng ating Miss Universe. Yeah. 'Di ba? Ito yung number one. Yes, yan po ang Hindi ko naman sinabi na No. all of you are equally important. But of course, of all the equally important personalities, may nangingibabaw pa rin. Yes. Which is si Madam Yan. Beverly. Good luck. Thank you Kasi so much. yung winning mo, possible winning mo, will of course give Filipino some kind of honor and dignity, di ba? It's like yung kanyang, ang advocacy po ni Beverly, it's about, Strong relationship with our children. Kasi matagal kasi ako nagtatrabaho sa abroad. Until now, nagtatrabaho pa rin ako doon. So, malayo lagi sa pamilya. Oh, So, bakit? yun yung Bakit? sinusulong ko. Sandali lang po. Bakit children? Nawala yung husband? Oo nga o yung parang... Kasi single mom kasi. Okay. So, will not that disqualify you from becoming a Mrs. Universe Hindi. if you are a single mom or separated, nullified, or something like that? Hindi. Hindi. Okay. So yun nga yung pinaka-category daw nila. Oo. and si, naman po, si Mrs. Mindanao is a doctor. Isa siyang, Doctor by profession. Yes po. Medicine po? Naturopath po by profession for 24 Wow. 24 years. Ano kami, Oh. yung field namin is on the functional part of the medicine. Mm-mm. Yung MD kasi is they are in the western part. Oh, parang alternative. Something like Yes that. po. Ang galing. Oh, pareho tayong doktor. Hindi nga lang ako Medical. medicine sa philosophy Pareho po tayo. in management. Oo. Galing. Oh, kagagraduate ko lang kuya yung Oh, noong August 4. congratulations nga pala kay Kuya Hil Kiambao Oh. ng Luzon Lodge. Graduate din siya kanina. Doctorate din. Yeah. oh. Wow. Congratulations. Ang dami ng doktor ngayon, may stethoscope na. Oo. So ma'am, so sabi mo created internationally. But now you're producing it for us to foster also yung ating, syempre, para maging competitive tayo to the world, di ba? So, mahirap po ba? mahirap po. Mahirap. As a pioneer. As a Yes. pioneer, syempre, di Yes, ba? mahirap po talaga. And aside from doing a pageant, kasi ginawa ko rin siyang foundation. Oh. So magkabukod po yan. Mrs. Universe Philippines for the pageant and Mrs. Universe as foundation. So ang ginagawa namin, every event na ginagawa po, we have the beneficiaries. Like Yes. what we did last night, the Little Brave Hearts, the Little Babies, and the Musa. Ang Musa po, ito yung mga... Ano yun? Kababaihan sa correctional na sila yung naghahabi o nagtatahi ng mga damit na ginawa from banana plant. So instead CIW, sa Correctional Institute Yes. for Women. Oh. So sa Tagum, Mindanao. So pwede rin po ba yung persons detained na maging contestant? Oh, yeah. Pwede kung papayagan ako, bakit hindi? Actually, yun nga pong aming second na, hindi naman second, yung gagawin naming hakbang is after Maganda yan. Oh. the event, ay bisitahin natin yung mga gumawa po nung damit na Yes. na showcase namin kagabi. Kasi para sa amin, sa Mrs. Universe, instead of giving them money, etong binigay namin sa kanila, we bought the clothes, the gown na ginawa nila. Wow. So for the Wow. livelihood project po ng Mrs. Universe. Actually, parang ginagawa ng Miss Universe, di ba? Oo. Ginagamit yung ating mga indigenous Yes, na rin po yan. Para Fabric makita materials. din. Yes. para we become unique and a cut above the rest Yes. of all the contestants, di ba? Yes. And yun naman pong Little Babies, ito yung mga
bata na kailangan po ng liver transplant. Aray. So, Medyo- yung maliit na matutulong natin, napakalaki po yun sa kanila dahil pandugtong po yun ng buhay. Siguro, diretso mo na, Miss Ma'am Charo. Charo. Yes. Kung yung foundation nyo, how can you be contacted when a donors would like to give something? Yan. Sabihin nyo na po. Yes. yung I-promote na contact po nyo. natin, Oh. ma'am. Ayan, mananawagan na po kami sa lahat po go. ng mga Go ahead. nanonood. Yes. Ang Little Babies po, ito po yung mga bata na kailangan ng liver transplant na ginagawa lang po ito sa Apollo Hospital ng New Delhi, India. So, para po madugtungan ang kanilang buhay, kinakailangan po talaga ng around 1.6 million sa isang bata. So, yung pagtutulungan po natin, kahit magkano po yan, pag pinagsama-sama po yan, isang malaking halaga na masasagip po ang buhay ng isang bata. Okay, yung contact numbers at saka yung Contact page, number po, Facebook po natin. page. Oh, sige po. Mrs. Universe Philippines FDN, yan po, or ang aking account, The Charo Laude. And maaari po kayo mag-message doon at ibigay, or dumirekta na po tayo sa Little Babies. Yan, pwede rin. Little babies. Ulitin natin po, ma'am. Yes, Mrs. Universe Philippines FDN, Little Babies page, and of course, yung sa akin po, Charo Laude. Yun. Okay. Any words from Mrs. Universe? Any further words? Ma'am Beverly and Baka mahikayat mo sila. Ikaw ang reigning ngayon. Oh. Remember? Syempre, Yes, so, hinihikayat ko talaga na suportahan yung Mrs. Universe Philippines Foundation kasi yung layunin talaga namin, yung tulungan yung not just little babies, meron pa kasi yung little Yes. brave hearts. Oh. Mga bata na may mga Down syndrome, mga ganon. So, psychologically, Yes. imbalance. So. Ang galing, galing. yung nakita ko sila talaga nakaka-touch kasi masarap talaga na may tumulong kasi galing din ako doon na yung naghintay ako ng tulong, ganito, ganyan. Then it feels good talaga na meron pala talagang may mga tao na willing talaga tumulong. Oh. Okay, Mrs. Jemima? Ayan, magandang gabi po sa lahat. Yes, yun po, na-mention naman nila yung mga layunin namin. Basta ako naman as representative from Mindanao, actually, ito na, nagsisimula na tayong tumulong. And also, I am inviting all the Mindanaoans, no? Kasi sa Tagum yung gumagawa ng Musa na production. At saka, my daughter din, yung aking anak na student model, is part din po siya ng Musa since 2 to 3 years na, kasali din ho siya kagabi. So, if you are willing also about the MOSA, yung mga damit and everything, kasi one of the, yata doon may mga percentage, di ba ma'am, na para itutulong din doon sa kanila. So, I am just around, a text away, kasi I'm in Davao lang po. Okay, siguro a quick ano lang po, yung criteria ng Mrs. Universe para yung mga gusto namang sumali. Siyempre, tapos na kayo, patapos na. Yeah. At you'll compete for Yes. our country, Philippines. Ma'am Charo, Yes. any, yung mga interested, baka yung mga susunod na henerasyon mas improve pa. Or sabihin na natin, at least equally important like you people. Yes, actually, the registration and application for Mrs. Universe 2025 is Now open. open. Na po yan. Oh. Pwede na. So, if you're married, single, annulled, or 20 to 55 years old, actually, kahit 57 po, tinatanggap namin. As long as they can, capable po and na magawa. Ang dapat Ma'am, meron pong isang viewer values of natin, si Sir Lito Padilla. Kuya Lito. Nag-comment po na willing to help po para sa Mrs. Universe Wow. Philippines. Thank you. Maraming salamat po, Sir Lito Kuya Padilla. Lito, ano po yan? May-ari ng, ano yan, tawag nito? Yung washing. Si Kuya Lito. Gabaldon, Nueva Ecija. Kabanatuan. Kabanatuan. Maraming salamat po, Sir Lito Kuya Lito, Padilla. aasahan namin yan. Bibigay namin yung number mo kay Kay Ma'am Miss Charo. Charo. Okay. So, nasabi nyo na kanina yung Braveheart, Musa, any other organizations which you're in collaboration with? Meron po ba ang iba? Actually, aside po dun Like mga private enterprises who are willing to help, willing to give a helping hand, Yes. or siyempre in terms of money or any kind, mga ganon. Yes, lahat po yan. Well, Pwede nyo siyang, hindi, kung meron ng tumutulong po, baka pwede nyo silang i-recognize. Meron
Oo. Oh, Sabihin nyo lang. Opo. yung lahat po Mga ng sponsor ni yes. Mrs. Universe. Sa akin po is yung Okay. aking mga kakuya at kaati sa aking Eagles Club. Mhm. Yes, in Okay. whole Mindanao. Actually, we have a lot of ginagawa na po ngayon ng mga community service like that. So, pag-uwi ko, magmi-meeting ulit kung paano po namin palaguin para po makabigay ng medyo malaki-laking tulong pa sa mga bata na kailangan ng Yes. operasyon. That's good. Thank you po sa support sa lahat ng Eagles from Mindanao. Okay. Mama Beverly. Para sa akin, yung mga OFW doon, yung Filipino communities, Yes. nagsusupport talaga sila sa akin, sa tickets ko. Sa, Wow, very good. Yes, Very good. nagtutulungan talaga kami doon. Oo. So sa akin naman, since sa OFW ako, yung mga ano doon, naghihikayat talaga kami ng charity din. Since di naman kasi pwede yung charity doon sa Dubai, so ginagawa namin, naglilikom kami ng mga ano, kasi marami kasi din doon mga bata na, alam mo yun na ano sila ba, yung wala silang mga passports kasi Oh. ganon. Kasi Oo yun nga, ang oo nga. inaano namin doon, hinihikayat din namin doon na makalikom kami ng funds para magawan sila ng paraan para makauwi sila ng Pinas. Tapos yung mga distress OFW din. Wow. Hindi lang Dubai. Marami pa naman sa Hong Kong or sa Oo. Israel o kung saan man. Yes. Kayatin mo sila na magkano lang naman yun, a small Yeah. percentage of the remittances that they will be sending to their family. Makatulong ka lang sa ano, Oo. sa mga patients nyo, di ba? Oo. Balik ko sa Dubai kasi babalik na ako sa Dubai ngayong Saturday. Mm. So, Oh. may meeting din kami doon ng Wow. Filipino communities doon. Kasi nag-aano kami ng yun na pwede naming maitulong talaga. So, marami naman din talagang tumutulong na mga yung mga Filipino small companies doon, yung mga may-ari ng restaurants. Talaga namang din naman sila. May din talaga yung nagtutulungan kami doong mga OFW. Siguro. Ma'am Beverly, in your profession po, back in Dubai, ano po ang inyong pinagkakaabalahan doon? Okay, bago mo sagutin yan, para maikon natin. Time check muna tayo. Time check, 7:26 ng gabi, magbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Kapatiran para sa Bayan. Mukhang siyempre, batiin ko lang yung mga bumabati sa atin. Si Kuya Nest Indilible ng Pasig. And si Ating Lovely. Hi po. Sabi dito ano lang kung pwede daw siyang mag-join yung si Ating Lovely. Although they are happily married. Yes. Yes naman daw. Mas maganda naman. Yun. Okay. So may nabinbin tayong questions kanina ni Kuya Jopi kay Miss Beverly. Mrs. Beverly, sorry. Ano daw yung profession niyo po? Before ako nagpunta ng Dubai, nagtatrabaho ako sa Manila International Airport as airport police, tapos civil OTP? Oh. APD. ABD. Okay. Yes. Oo. Tapos nagiging Civil Aviation Security Inspector. Tapos nagtatrabaho din ako ng security guard sa cruise ship. Tapos after nun, nag-Dubai na ako ulit. Ngayon nasa opisina na ako nagtatrabaho sa steel, oil and gas company. So anong, if you don't mind, ano yung course mo? Criminology. Licensed criminologist talaga ako. Wow, pulis By pala. profession. Pulis Yes. talaga. Pulis, oo. Okay. Ma'am, ituloy na natin. Si Ma'am Jemima, anong profession? Thank you ba ako? Actually, I am in political science po. Political, hindi mo Yes. tinuloy ng law kasi pareho po Hindi tayo. po. Yeah, kasi yung mama ko nagkakaroon nga po ng problem about colon. So instead na ipoproceed ko ang pagiging abogada, mas pinili ko tong isa. Oo. So that was Maging beauty 2000. queen. Parang it's a gift. Kaya nga sir, bago makalimutan ang lahat, malaki po talaga yung pasasalamat namin sa aming director, Yes. Carol Laudy. Kasi if hindi po dahil sa kanya, wala kami dito. Kasi ako mismo sir, never po ako kahit nagiging Miss Porok. I have to be Oh. honest po talaga. Hindi bale, yung purok naging Philippines. Ayun na nga. Diba? Di ba? Oo. Kakaiba yun, di ba? From Purok to Philippines. So, ako nga, hindi ako naging Mr. Philippines. Pero nandito ako. Yes. Ay, Pwede na. mahirap yun. Meron po akong bago. The universe. Man of the universe po ako. Ganun ba? Pwede ka. Ganun ba? Kuya Jopi, Although nandyan sa outside of the, ano tayo? Ma'am, bago si Ma'am
Catherine. Catherine, oo. And what do you represent po? As Miss Universe, Mrs. Universe? Is Asia Worldwide. Asia Worldwide, oo. So you'll be competing also sa South Korea. Singapore. Iba naman. Singapore naman po siya. Oh, Also this October. October, Singapore. Yes. Okay, November. congrats na kaagad, oh, 'di ba? Mahal makamano. Claim it, 'di ba? You can claim it. Maging representative ka ng Philippines is already a winner. Yes. Ma'am, ano po yung profession niyo po? What do you do for a living? Ano po? Actually, I used to be an interior designer, but Wow. I am already 56 years old. So, I'm a stay-home mom. Mm-mm. What I do is I paint all day, I go to the gym. Basically, I'm just at home. So, when I knew about the Miss Universe, and well, I'm 56, almost senior, di ba? Oy, So, sabi nga ni ma'am eh. why 'Di not ba? take the risk, di ba? Oh, you that's do correct. Something that scares you. Parang magkaroon ng konting thrill yung buhay. So, Yes. I met Miss Charo Laude, Oo. and she's kind enough to take me in. Well, you deserve it, 'di ba? When you were taken, you became winner. Yan ang Yes, importante and doon, 'di ba? I represent Oo. Yeah. Quezon City? Yes, I am Mrs. Quezon City. Wow, very good, very And good. you'll be the next Man of- Ay, wag ganon, The wag ganon. universe. Oo. Yeah, why not? Oo, hahatakin ko si Victory Kuya is Jun. also, sorry. Oo, sa bagay. Kung kakapalan ng mukha, makapal na nga, nandito na nga sa TV, di ba? Anyway, so, ano po naman yung mga criteria ng Mrs. Universe, Miss Charo? Yes, ang number one criteria namin is yung kanilang advocacy. Talagang yun ang mas maraming percentage sa amin, di ba, pag ganyan. And syempre yung character, attitude ng bawat kandidata namin, number one talaga yun. Secondary na ang Beauty. physical look. Yes. Physical, oo. Hormones. That's good. Oo. Kasi physical, baka hindi na tayo qualified nun eh. Pwede siguro sa pakapalan na lang, pagalingan na lang ng sinasabi, di ba? Oo. Okay. As Miss Universe, ano yung mga responsibilidad naman ng bawat isa sa inyo? We begin from our Mrs. Universe Philippines. As the main title talaga, malaking responsibilidad po siya. Unang-una yung kapakanan ng organization, the Mrs. Universe Philippines Foundation. And syempre, yung ipopromote kung ano man yung layunin ng organisasyon. At magiging good example talaga, magiging role model, especially sa mga mommies. Kasi syempre, ito kasing organization na to, parang binuo siya para yung mga childhood dreams namin, yung mga hindi namin na ituloy-tuloy na mga beauty pageants nung mga bata pa kami, yung mga dalaga pa kami, hindi natuloy. Dito natuloy. So, magiging talaga, yung pagiging role model sa kasi buong Pilipinas i-represent mo. So, Yeah. it is a great And responsibility. then, don't say dalaga pa kami. You still, di ba sabi naman, pwede yung nullified, di ba? Ang nullified, Yes technically, you're still a single, di ba? Yes po. Single, available in Yeah. willing, di ba? Ma'am, ready. Ma'am Jemima. Anyway, ayan. So, sa akin naman po is actually pare-pareho lang talaga to protect and to serve the organization. And yun, sinabi ni Mrs. Gador Vieb na kailangan namin talaga magiging responsible in the way we act, talk and think, and of course marami kasi actually pwede ko bang mabanggit kunti, Ma'am Cha? yes. Isa sa pinakamalaki ho talaga naming responsibilidad is yung to protect the organization kasi marami ho talagang naninira sa organisasyong to kasi hindi nila alam na napakaganda po ng layunin ng aming direktor talaga kasi ako din ho mismo andito na ako kumbaga sasali ako hindi buong buo na ho ako. I have already a stable na pangkabuhayan or whatsoever, di ba sir, parang nothing to prove na sa mga sarili natin. That's correct. Apat yung anak ko, may apo ako, happy yung Wow. yung husband ko palaging nagsusupport sa akin all the way. So, ano pa ba? But I am Yes. here because of my advocacy at nakita ko yung layunin talaga ni Miss Charo.
sobra-sobra na hindi lang ho nakikita na. Yes, and don't worry about yung mga nagbabatikos, nagbabas sa inyo. Yes. That makes you more Yes. Popular. cut above the rest, di ba? Yes po. Wag mong isipin yung mga yon, di Yeah. ba? Tawanan mo lang. Yun. Tignan mo si Ma'am Charo, nakatawa parate. Smiling. Ma'am Cathy. Yes. Oo, responsibility besides from Ma'am Beverly and Jemima's na sinabi na purposes. Well, same siguro yung mag-serve. As sabi na lang natin, medyo, sorry ma'am for saying, as a seasoned beauty. Oh. What again? Seasoned. Ibig sabihin, medyo nasa prime na. Sabi niyo mo kasi kanina eh. Oh. Oh, yeah. Nasa prime na. Oh. Well, yun nga po. So, Ano yung purpose mo bilang of that prime beauty? Physically, but still, of course, young at heart or very young at heart. Oh. siguro mas magiging ano ka na lang, what they call that, magiging role model for someone like me na parang, yun nga sabi mo, medyo elderly na tayo. So, bukod sa isusupport natin yung foundation ni Miss Charo Laude, Yes. bukod doon, magiging good role model tayo as an elderly. Yes, Na yes. Parang, di ba? It's never too late. Mhm. You can It will not still stop do. you from helping even if you're already at your prime age, di ba? Yes, so, Oo. Oh. Ma'am Charo, baka meron kang hindi nabanggit sa kanila. actually, yun ang main objective talaga ng Mrs. Universe, to bring out the best in them. Kasi every time may mga sumasali, ma'am, baka hindi ako pwede kasi ganito po ako. Kasi ganito po ako. Doon ako lalo na-challenge sa kanila. Kasi gusto ko mawala sa kanila yon na hindi ako capable dahil ganito, dahil ganito. Ang gusto ko pag humarap sila, because of Mrs. Universe, ako ito. Kasi ito ako. Kaya ko lahat. That's good. Magandang adhikain yun. Yes. Yeah. Oo. Tsaka yung mindset mo kung ganun you think positive always, proactive ka, di ba? Yeah. Yun Oo. talaga yung empowering, di ba? Empowering the women of today and inspiring the children of tomorrow. Kasi nga, laging women and children yan eh. Mm. Mga mami talaga yung mag-set as a good example and role model sa kanilang mga. So yung mga natin, mga contestants natin, do they have also this kind of coaching, mentoring, o yung mga kanila to train them how to become one, how to be you. Parang gano'n, di ba? Yes. Oo. Meron talaga. Actually, ako yun. Ako yung nagme-mentor and train sa kanila kasi Yes. ito yung experience ko. Kung ano yung sinishare ko sa kanila based on my experience na as being a beauty queen, as a mom, and minsan naging ganun din ako na nawala yung self-confidence ko sa sarili ko. Pero ngayon, hindi na. Buong-buo na. Buong-buo na. Yes. Very good, very good. Despite the fact that meron tayong mga pinagdadaanan, wag na lang natin sabihin yun. Kanya-kanya tayong pinagdadaanan. Let's welcome our new beauty queen. Kindly introduce yourself, ma'am. Hi. Si Miss Christine Cerato, good Miss Universe Asia Pacific Worldwide. Good evening, everyone. I am Christine Cerato from Cagayan de Oro City. Oh, Mindanaoan din. Oo. And what do you represent? Bakit Asia Pacific Worldwide? I am representing Asia Pacific Worldwide. Okay. And saan naman po kayo magkukumpit? Kasi I heard from Jemima and Beverly that they will be competing in South Korea. Si Cathy naman sa Singapore, and you po, ma'am. I am representing Philippines to Singapore on Singapore October, din. So, October both of you. 30. Oo. October 30 to October November. 30. Good luck. Good luck sa inyo. And I hope manalo ang Pilipinas. So, Yes. So, parang si Yulo. Ganon, no? Hindi lang double gold. Triple gold o ilan po kayo? 5? Tama po ba? Oh, baka Tatlo po. 5. five for the Mrs. Universe Philippines. And 6. Tatlo po. For the Asia Pacific. Asia Pacific. Yes. Okay. worldwide. Hindi lang 5 pala. 6. Hopefully. Let's hope. Sana, Okay. sana po lahat manalo. Yes, yes. Ano naman po yung profession nyo, ma'am? Kasi medyo na huli kayo ng konti, ma'am Christine. Full-time mami po ako.
Wow, so Full-time kakaiba-iba dito. May full-time mommy, may full-time Yes. Paid. international interior designer. Meron police kanina si Miss Beverly. Kayo ma'am? MD. Ah, Naturopath po ako by profession. By profession, I no? have 5 clinics. So 24 years ko na pong so meron din kayong if you don't mind, may PRC license din. Yes po. Wow. Naturopath. And I am a radio anchor po of 101.9 True FM sa Ayos. 10 So years welcome na to po. the club. Yes. 10 years na po ako sa Radyo 5 Davao. Wow, very good, very good. So, Lahat kasi sila, alam mo yung stories nila, lahat sila have the, inspiring stories. And si Mrs. Cagayan, meron din siyang about your kid. Yeah. oo, so more of the inspiring stories mamaya, Miss Catherine. Oo. So, Christine, sorry. So, time check muna po tayo. 7:46 ng gabi. Magbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Kapatiran para sa Bayan. Andito na po yung buong kupunan ng Mrs. Universe Incorporated. Tinulit natin sila si Ma'am Charo Laude, Yes. Christine Cerato, Ma'am Jemima Coching, Mrs. Catherine Muguerza, and Ma'am Beverly Gador. Yes, yes. Ano po natin from text to Yes, yes. Oo. Ano po ang ating mga Nagagandahan. Oh, nagagandahan. Oo. Hindi palipas. Okay. So, ano yung mga preparations nyo, Ma'am Charo, regarding this Miss Universe, Mrs. Universe? or international? Both locally at saka internationally. Oh. Yeah, syempre, una-una dyan yung health nila. Kailangan talaga yun ang importante. And then, mentally and physically healthy sila. Okay. Syempre, about the gowns, usual fashion thing, national costume, their diet, kailangan din. So, may mga dietitian din natin. And then, yan, I think they have their own, mga coaches din. And Coaches. kailangan. Correct. Oo. And then they also have this, sabi natin, fashion shows and wearing their respective gowns. Yes. So. Meron po ba, if you don't mind, although TV to, Yes. may mga bathing suits po ba, mga ganyan? Sa international, wala silang bathing suit ang Mrs. Universe. Okay. Ang worldwide, I think they have, but may cover since mga misis na naman. Oo. Yes. And Medyo a little bit conservative. Yes. Okay. daming nanonood sa atin ngayon. Yes. Batiin ko po kasi nanonood. Sige, Ang sige. lahat ng, of Go course, ahead. sumuporta sa Mrs. Universe Philippines, ang UGB party list, ang Universal Okay. Guardians Brotherhood, yan headed by Mr. UGMF Bongkon Tapay, at ang ating mga sponsors, Tiger Lim, na talagang napakaganda po ng aming setup during the show kagabi, and Dusit Mami Manila Hotel. Yan. Wow. Maraming Wow. salamat po sa lahat ng sponsors. And meron na kaming yung mga billboards po namin ngayon naka-up na. Yes, This is yes. the BOOH, yan, kay Mr. Arasa. Maraming salamat po sa inyo. Wow. 11 Wow. billboards po yan. Na may, Oh, okay. Meron po kami sa EDSA. Saan ba yung Mrs. Universe Philippines office? Oo. Okay, ang office po namin is in the Pearl of the Orient Tower. Mhm. And, across po yan, US Embassy. So, malapit lang. Oh, sa Roas Boulevard, Manila. Roas Oo. Boulevard po. Oh, may office din ako doon sa brokerage. Yan. Oo, Doon din sa Pearl of the Orient. Pala Oo. tayo. Oo. Customs brokerage naman yon. Ay talaga po. Yan. Kasi may mga kaibigan din tayo na partner din po ng ganyan. Okay. At That's syempre, good. ang Simon's Place Supreme. Okay. Yes, Oo. yan. So, doon po, Monday to Sunday. Yan, kung kailangan nyo mag-ballroom at yung mga events na it's an events place, and lahat po ng klase ng pwedeng yung okasyon ay pwede po. Kuya Jopi, meron ka pinopromote. Baka kung gusto nilang kumain. Saan ba yon? Yung Hungry Crab. O yun, oo. Tapos pagka gustong uminom, yung craft beer naman namin. Ay. Oo, King Solomon's Ayan, craft beer. Yes, hindi pa kami nakakapunta. Hindi pa nakapunta, oo. Dahil po syempre busy po sa Tsaka mga, Universe. kaya ako nabanggit kanina, Ma'am Charo, yung bathing suits kasi pwede rin doon sa resort namin, doon sa Muntalban. Ay, naku. Muntalban, oo.
Oh, sana maimbitahan ko. Yan. Promotion, correct. Oh. We do it for free also. Walang problema. Oo. Solano Hotel, thank you po. And Solano Hotel ng Lipa, maraming salamat sa inyo. Okay. Siguro, any last and encouraging word from our Mrs. Universe Philippines? Lastly pala, maraming salamat sa aming CEO, Miss Ma'am Charo Laude, for this opportunity na binigyan mong buhay yung mga childhood dreams namin. So maraming salamat. At sa mga gustong sumali, believe in yourself at pagbutihin kung ano man yung mga pangarap at maaabot din. Okay, Ma'am Catherine. I just want to say parang it's never too late to do something na you are afraid of. And thank you kay Miss Chara Laude. She has a good heart. And the foundation is really... May audience tayo sa outside. Live. Yan ang ating Ang galing. Tito Benny. Speaking of paki-recognize na rin yung director natin. Ma'am Charo. Director. Yung tayo. Benilyn Andaya, of course. Ang ating Yes. kapatid na Benilyn Andaya. Na talaga- Just watching. Just outside. They're live. Yes. Oo. Okay, Ma'am Jemima. Hello, good evening again, no? So, lastly, gusto ko lang din, sir, magpasalamat dyan kay Direk Benny Andaya. Kasi, actually, 5 years niya ho akong niligawan dahil dito. Pero talaga mauo niya ako just mga 1 month before the pageant. Kaya, yun, grabe yung hectic na natin, preparation. But, magpapasalamat din ho ako kay Ma'am Melba Santos. Kasi na-amaze ako, sir. First day, sinundo ako ng Lexus. Second day, sinundo ako ng Mercedes-Benz. Wow, Tapos, puro luxury yun lahat ng mga, alam mo yun, Ma'am Melba, thank you so much. Pati sa husband niya talaga, hindi ako iniwan kagabi. Kahit bitbit ko na yung sandal ko nakapaakyat, kumuha pa siya ng chocolate. Alam mo yung mga ganung bagay. So, thank you so much po talaga at saka sa lahat ng Mindanawans. Ayan. So, magko-courtesy call pa ako sa inyo. Thank you. At saka sa lahat, the queen of all queens, si Ma'am Charo Laude. And of course, sa DWIC, napakabait po nila. 23. Aliw. Ayan, nakalimutan ko. Sorry. Okay lang Napakabait po. po nila. Babalik-balikan namin tong lugar na to. Yes. Kasi hinihintay namin si Doc na Man of the Universe. Ayan na. Patay tayo dyan. Yun na yung next aming balita. Yes. Basta magbayad ako para manalo, ano? joke lang. Para siguraduhin Kasi baka hindi manalo, nakakahiya. Ma'am Christine, apa? Hi, maayong gabi sa inyong tanan. Diha nga mga Bisaya nga naa diri sa Manila. Okay. Pasalamat lang ko dako sa among president sa Mrs. Universe Foundation kay Ma'am Charo sa Laude. Ma'am, thank you so much sa opportunity kasi di ko akalain na ang isang Bisaya magiging queen. Hoy, ang daming naging queen sa Visayas, ha? And At maraming salamat din sa inyong mga queens na talagang nabuo lalo ang Mrs. Ma'am Charo, any last word po? Encouraging word. Encourage po namin lahat ng mga kababaihan. Yung mga walang ginagawa dyan, tulungan nyo naman po kami dito sa foundation namin para marami pong bata na matulungan. Okay. So, Si Kuya Lito Padilla pasenda lang daw po ng account. ayun, Paulit, Ma'am Charo, yung inyong Facebook page and paano kayo ma-reach out? Yes, Mrs. Universe Philippines FDN and my personal account po, Charo Laude. Yan. And ako na po ang tatawag sa inyo. Kukuhanin ko na po yung number po. Very good. Hintayin yan. Okay, so we're running out of time, Kuya Jopi. Pasalamatan ko muna yung baka hindi ako papasukin mamaya. Hello kay Shane, Iya, and Emil. Siyempre, shoutout sa aking mag-ina na nasa labas ng bansa. Si Mikay, si Maya, and si Caleb. At saka ang aking buting ina na si Ethel na nanonood po ngayon. Tsaka siyempre babatiin ko din yung tech on duties.
Ang mga tech engineers natin, si Aldrin Cruz, Giljon Reyes, Jem Barbon, Writer Laika Cuevas, si Daniela de Guzman. Okay, next program po, Pangga Ruth Abaw, live kasama si Pangga Nika. Maraming salamat po. Babalik po ang kapatiran para sa bayan. Bayan, you're Next one thing. in the universe. Thank you.